Hello guys, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Medyo makulimlim po ang umaga natin. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertehan ng buhay. Kayo po ay nasa munting hardin ni Sir Mio Vlogs. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi. I just want to share with you ang aking pinarami, pinopagate na isa sa mga ever favorite ko na halaman. Ito po yung tinatawag na croton plant. Ang variety na inyong nakikita po ay tinatawag na Andrew croton plant. Kapansin-pansin po na napaka-striking ng kanyang appearance kung itatapat mo siya or imamatch mo siya doon sa mga napaka-pangkaraniwan, napaka-common na mga halaman na kulay brown, kulay green or yellow. Talagang nagniningning ang kanyang kakikitan dahil sa kanyang variegated na foliage or dahon. I-focus po natin ang top portion para makita po natin ang view, para maaninag ang kagandahan ng halaman na ito. Bakit nga ba ako nagparami? Dahil considered ang halaman na ito base sa aking research at pananaliksik ay considered lucky charm, Vastu house plant, feng shui house plant kapag inilagay mo siya doon sa northeast portion. Bakit nga ba sa northeast portion palaging inilalagay ang mga lucky charm, mga popular na house plant na considered feng shui? Dahil doon po ang sikatan ng araw at yun po ang sumisimbolo at nagrepresenta ng simbolismo ng kasaganahan, kagalakan, kasiyahan at patuloy na matatanggap natin ang siksik-liglig na umapaw ng mga biyaya kapag inalagaan po natin siyang mabuti. Dahil doon din po sa northeast portion, yun po ang tumbukan ng positive energy flow. At kapag doon po natin siya nailagay at naalagaan po natin siyang mabuti, tiyak wala pong paglagyan ang mga blessing na ating matatanggap araw-araw. Ang halaman na ito po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Pumili lamang po tayo ng isang mature or old enough na tangkay na may haba na 3 to 5 inches at direktang itutusok po ang propagation natin sa fast draining and absorbing na lupa. Wag po tayo gagamit ng hindi fast draining and absorbing na lupa para sa ating mga propagation dahil prone po iyon sa water stagnant at isa sa mga worst case scenario ay pwede pong hindi maging matagumpay or maging successful ang ating pagpaparami sa isang napakaningning, napakaganda at striking na halaman sa taon na ito. Kung kaya naman kapag inilagay mo siya doon sa mga blunt or simple spaces sa ating bahay, ito po ang makapagdaragdag ng isang ambience or environment at surrounding na napakabuhay, makulay at tiyak na maningning po. Meron din po ako neto sa harapan ng pintuan ng aming bahay, mismong sa harapan na pintuan dahil considered po siya as shield or protector sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda at ini-eliminate niya po ang mga not so good healthy vibrations, not healthy vibrations, vibes na dulot ng ating mga guests or panauhin. Pagpasensya nyo guys, medyo makulimlim at maaari po siyang umulan ngayon. Ayan siya guys. Ano nga ba mga dapat nating gawin para sa halaman na ito upang makapagdulot, makapaghaltak ng mga natatanging blessing na siyang pagpapasalamat natin everyday? Ilalagay po natin siya. Ita-transfer ko po ito. I'm planning to repot this next week. I'm just waiting for the planter that I purchased and bought in Lazada. Kumbaga kapag malawak po ang espasyo na pinaglalagyan ng ating halaman na Andrew croton plant, tiyak po natatangkad pa ito. Yes guys, wag po natin siyang ilalagay sa isang espasyo na may makitid na espasyo dahil hindi na po siya lalaking matangkad at maganda. Isa rin po sa mga dahilan kung bakit patuloy siya sa pagbibigay sa akin ng maningning na karikitan
kitang-kita po na napakalago ng aking Andrew Croton plant dahil isa po sa mga recommended or suggested na tips ko is kapag magluluto po tayo ng putahe na mayroong itlog, yung pinagbalatan po neto ay wag na wag po nating itatapon. Yun po, bagkus po gagawin po natin siyang pulbos. Ang powderized eggshells mula sa mga itlog ay napakagandang gawing organic fertilizer. Isa po ang eggshells sa napakayaman sa calcium content na siyang tutulong para mas lalo pang lumabas ang variegation ng ating halaman na garden croton plant na Andrew na ito. Yes po, considered variegated dahil po may iba't ibang kulay po ang nagsulputan sa kanyang pinakadahon or foliage. I-focus po natin guys. Di ba po napakaganda po? Wag na wag po kayo magpapawala dahil napakaraming taglay na dulot na benepisyo neto sa ating kalusugan at sa ating pamumuhay. At wag na wag nyo po siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw. It can tolerate only heat or temperature of hotness niya po is situate na minomonitor po natin. Check ang range status ng sun exposure niya is only good for 2 hours. Then kapag na sobrahan po ay makakitaan po natin siya. Very visible po ang dark brown edges sa kanyang pinaka dahon. Yun po yung kayumanggi or itim na dark spot sa gilid ng dahon, which we don't want to happen dahil hindi po yun nakakabuti or nakakaganda sa ating croton plant na ito. At kapag po labis ang init ang kanyang nakuha, tiyak na magkakaroon po siya ng mga puting markas sa mismong gitnang dahon. Yun po ang tinatawag na sunburning. At kapag po labis po ang kanyang init na nakuha, may possibility po na magkaroon po siya ng scorching of the leaves. Yun po yung tinatawag na pangungulbot ng kanyang mga dahon. Then next na dapat gawin is ang pagdidilig po sa halaman na ito is done every 5 to 7 days. Dahil low maintenance pang halaman na ito, drought tolerant at higit sa lahat minimal caring lamang po ang ating requirement para sa halaman na ito. Ayan siya guys. Di ba napakaganda po? Tunay na nakapagbibigay sa atin ng walang hanggang kasiyahan at katuwaan. Hindi pumalis sa aking labi ang pagngiti araw-araw dahil patuloy ko po siyang inaalagaan. Tunay na kapag naglaan po tayo ng sapat na panahon, oras, we put our effort, energies, time para masiguro na maganda po ang dulot, ang progress ng ating halaman na ito, ay ang balik po nun sa ating buhay ay marangya, tunay na masagana at maalwan po ang buhay. Napakaganda po, di ba? Kung kaya naman po, wag na po kayo magpawala, hindi po talaga kayo magsisisi dahil considered po siya as air filtering at air purifying plant. Sinasala niya po ang mga harmful chemical toxins na present sa hangin, kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, at mga methane gases po ay kanya kinoconvert sa isang hangin, oxygen, na presko, malinis na siyang kinakailangan natin para sa ating malusog na pangangatawan. Para po sa susunod na bukas ay magampanan po natin ang ating hanap buhay ng maluwag sa ating puso at ng maayos at mabuti. Yun lamang po guys, nawa po ay nakakuha po kayo ng mga simple tips on how to make this Andrew Croton plant even luckier para sa kasaganahan din po ng ating buhay. Thank you guys for all the love and support. Hanggang sa muli po, ingat po tayong lahat. Paalam.